Okay. Partner, Yusek, tinawag ninyong kalokohan yung binabanggit ni Kaufman, yung kampo ng depensa kahapon sa confirmation of charges na may layuning in-neutralize. Sabi ko parang bago to at ngayon lang natin narinig ang ganitong klaseng aligasyon, no, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na galing di umano sa Pangulo Marcos. Dati wala namang ganitong issue kung i-connecta natin sa usapin ng EJK. Kaya nga, Oo. lumalabas dito, itong si attorney, tawag ko na nga dito attorney Pahid Kaufman. Okay. Mahilig magpahid eh. Mahilig manisin ng iba. Oo. Ha? Attorney Pahid Kaufman. Attorney Pahid Kaufman. Pahid. Pinapahid. Attorney Pahid Kaufman. Instead na mag-concentrate siya sa depensa niya para sa kanyang kliyente, nagtuturo siya ng kung sino-sino. Lumalabas tuloy, parang siya yung may severe cognitive impairment. At hindi yung kliyente niya si dating Pangulong Duterte. Bakit? Mukhang kinalimutan niya ni Kaufman, 2017 pa lang, mga kaso na yan, nakasampa na yan dyan. 2017, mukhang nakalimutan niya rin at nag-uulyanin na yata siya. Na si Pangulong Marcos Jr. at the time, private citizen. So, paanong sasabihin niya na gustong in-neutralize yung legacy? Anong legacy ba pinag-uusapan natin? Legacy ba yung pagpapatay? Legacy ba yung extrajudicial killings? Legacy ba yung pagmumura? Legacy ba yung pagbabanta ng buhay ng kapwa Pilipino? Yung ba yung sinasabi ni Kaufman na gustong in-neutralize ng Pangulong Marcos Jr.? Di ba? Unang-una, hindi naman yan madadala sa ICC kung wala namang kaso na kinaharap si dating Pangulong Duterte. Umalis lang naman sa ICC ang Pilipinas sa utos si dating Pangulong Duterte noong 2018 dahil kinasuhan siya sa ICC. Actually, personal interest to. Yung pag-alis sa ICC. Now, ang lagi niyang binabanggit, ang sinisisi niya, media. Nag-inflate daw ng kwento. Taken out of context lahat. Cherry picking lang daw. Pati mga photographer dahil may mga pictures ng mga grieving families. Sinisisi niya rin. Pati ang Pangulo na para ang dating kasalanan na isurrender ang dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Mukhang kinalimutan din ni Kaufman na meron tayong sariling batas na dapat nating ipatupad. Meron tayong RA 9851, Section 17, kung saan sinasabi na kung ang isang kaso, katulad ng genocide, crimes against humanity, ay nasimulan ng imbestigahan sa another state or international tribunal, nauna umpisahang mag-imbestiga doon, pwedeng ang government, our state, can dispense with another investigation. Hindi na kailangan mag-imbestiga tayo kung meron nang nag-iimbestigang iba. At November 21, nakalimutan din ni Kaufman. Di yata niya alam to. November 2021, nag-move or nag-motion ang gobyerno. That's 2021, panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Wala na